Kadugay jud. Pumasyal nga muna kami dito sa SM Cebu City mga mare dahil request ni Habi bago kami umuwi ng Camotes Island. At pagkarating nga namin dito ay nakita namin agad itong magandang spot dito. So nagpicture-picture muna kami at nagbi-video-video. At nag-enjoy nga naman yung mga kids pati si Ethan. At dahil nga nagutom na kami ay dumiretso na agad kami dito sa Mang Inasal. Bago kami bumalik sa France makakain man lang dito sa Mang Inasal. 5 years din kami hindi nakakain dito. At habang nagbi-video nga ako mga mare ay saka lang na-realize ng aking sister-in-law na dapat daw hindi naka-unli yung lahat ng in-order ko. Hindi rin daw kasi mamabos ng mga bata, sayang naman. At ang sagot ko naman ay malay ko ba, hindi naman ako taga rito, charot. At habang nabibideo nga ako mga mare, ay meron na naman akong napansin. Diyos ko, dahan-dahan kayo sa rice, baka ireklamo tayo. Joke! At kinabukasan nga ay pumunta na kami kaagad sa port ng Mactan. Inagahan na rin namin para siguradong hindi kami maubusan ng ticket. Mahirap na. Ang dami kayang pasahero, nag-aantay. At sa sobrang aga nga namin mga mare, ayan, binarikos na kami ng kakaantay sa barko. Paano ba naman mga mare, 3 oras na kami nag-aantay dito, tapos nakatayo pa. Wala man lang silang ibinigay na upuan sa amin. Ang dami nilang pasahero, tapos kulang-kulang yung upuan nila, Diyos ko. At wala pa silang pasabi kung anong nangyayari sa barko. Yung mga crew pa nila tumatawa lang. Ay, makasapot. At pagkalipas nga ng ilang taon ay umandar na rin yung barko. At ito nakasakay na rin sa wakas. Gandahan nga ng barkong ito guys ay wala pang 2 oras ay makakarating na kami ng Camotes Island. Hindi katulad nung nasa Danau kasi ay bibiyahe pa kami ng 1 oras papuntang Danau or more than pa dyan. Tapos pagdating naman ng Danau ay bibiyahe ulit kami ng 2 hours papunta ng Camotes Island or mga 2 hours and 20 minutes siguro. At dito na nga mga mare, nakarating na kami ng Camotes Island at sinundo kami ng 2 sasakyan. Thank you brother and sister. Ting 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 ting. Camotes. Hi ma'am. Hago, i-verify mo. Dagandam. Hala ha, Koreana ha, nagkalisod ha. Daw gagi ka sa Korea. Sobrang nagpapasalamat talaga ako dito sa 2 kong kapatid nang dahil sa sasakyan nila ay easy yung pagbibiyahe namin. Sa sobrang init ba naman dito sa Pinas, naku Diyos ko. Mawawala ka talaga sa mood at tutupakin ka ng bongga. Kaya sana wish ko lang manalo na ako ng luto kahit hindi ako tumataya para makabili ako ng 4 wheels para next time mas easy na. Ambisyosa. Sa mga oras nga na iyan, mga mare, ay sobrang saya na ng aking habibi. Sinabi ko kasi sa kanya na dadaan kami sa aming pinagawang bahay bago kami tumuloy sa bahay ng aking mama. At habang nasa daan nga kami mga mare, ay hindi namin maiwasan matawa dito sa loob ng sasakyan. Paano ba naman kasi yung nasa harapan namin, walang humpay ng papatawa? Thank you. Eh, dako-dako yung liver na. Oh. C'est toute rouge, man. Ah bon? Bah oui, j'ai pas mis le sunblock en plus. Aïe, aïe, aïe. Yan, alplin na. Naglalakad na nga kami papunta doon sa pinapagawa naming bahay. Hindi na lang namin pinapasok yung sasakyan para hindi na masyadong mahirapan yung mga nagdadrive. Medyo makipot nga kasi yung daan at mabato-bato pa dahil hindi pa nga ito nagagawa. Sa lahat kasi ng mga nakabili ng lupa dito mga mare, 2 pala kami nagpapatayo dito ng bahay. Sana nga ay mag-reach out yung ibang mga nakabili dito ng lupa para naman maipagawa namin yung daan para mas mabilis nang maipasok yung mga sasakyan. Sobrang saya nga namin mag-asawa na nakabili kami ng lupa dito dahil sobrang lapit lang sa mga beach resort. Kaya napag-desisyonan kaagad namin na dito na lang namin ipatayo yung aming dream house instead doon sa lupang nabili namin na kalapit lang sa bahay ng aking mama at mga kapatid. Plano nga kasi namin sana mag-asawa ay kapag natapos ito ay paparintahan namin para naman makabawi din sa gasto. Pero yun nga lang, nung makita ng aking husband ang bahay ay parang nagdalawang isip na siyang iparinta. Hindi nga kasi namin inakala mga mare na ganito nga kaganda yung kinalabasan ng bahay. 4 na buwan nga kasi nasa video call or sa picture lang namin nakikita itong bahay. Iba rin pala talaga kapag sa personal mo nang makita. Nakakapanghinayang lang or iwan na instead na kami yung titira pero iba na yung mag-i-enjoy. Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to follow and share. Bye!